Brunhilde, ang halimaw na naging bayani. Sa isang malayong kaharian na tinatawag na Eldoria, kung saan ang mga bundok ay maaaring sumalubong sa langit at ang mga ilog ay naglalakbay patungo sa walang hanggan, may isang halimaw na kilala bilang Brunhilde. Siya ay hindi tulad ng iba pang mga halimaw, siya ay higit pa sa isang simpleng nilalang na kinatatakutan ng lahat. Si Brunhilde ay isang halimaw na may malalaki at makukulay na pakpak, matatalim na mga kuko, at isang boses na parang kulog kapag sumisigaw, pero ang pinakamakapangyarihan sa kanya ay ang kanyang mata, mga mata na parang apoy, na maaaring magbigay ng takot o pag-asa depende sa kanyang damdamin. Noong unang araw na dumating si Brunhilde sa kaharian, ang lahat ay natakot. Ang mga tao ay nagtakbuhan ng mabilis, ang mga hayop ay tumatakbo papalayo, at ang mga puno ay tila namumugad sa takot. Sabi-sabi ng mga tao na si Brunhilde ay isang masamang espiritu na ipinadala ng mga di kilalang Diyos para sirain ang kanilang mundo. Nang una, hindi niya inintindi ang mga sinasabi ng mga tao. Nanirahan siya sa isang madilim na yungib sa kabundukan, kung saan wala siyang kasama maliban sa mga alon ng hangin at ang mga panginginig ng lupa. Subalit habang lumilipas ang mga araw, naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan. Hindi siya natutuwa sa sarili niya dahil sa takot na dala-dala niya. Gusto niya sanang makilala ng iba, pero ang kanyang anyo at ang kanyang kilos ay tila laging nakakatakot sa kanila. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa gubat, nakita niya ang isang batang babae na nahulog sa isang malalim na hukay. Ang bata ay umiiyak, at ang kanyang mga kamay ay sugatan. Sa halip na lumapit si Brunhilde, ayaw niyang lumapit dahil alam niyang baka lalo lang matakot ang bata. Ngunit, sa kanyang puso, naroon ang isang malakas na damdamin na gustong tumulong. Nang gabing yun, naisip ni Brunhilde na kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili. Alam niyang hindi niya maaaring palitan ang kanyang pisikal na anyo, ngunit maaari niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Kinabukasan, binisita niya ang isang matandang manggagamot na naninirahan sa isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Ang manggagamot, na kilala bilang Lola Sera, ay kilala sa kanyang karunungan at kakayahang makipag-usap sa mga halimaw. "Ano ang gusto mong gawin?" tanong ni Lola Sera kay Brunhilde. "Gusto ko po makatulong," sagot ni Brunhilde. "Gusto ko pong maging isang bahagi ng mundong ito, hindi isang bagay na kinatatakutan." Tiningnan siya ni Lola Sera ng mahabang sandali bago siya ngumiti. "Ang pagbabago ay hindi madali, Brunhilde. Pero kung talagang gusto mo, maaari kang simulan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong puso, kahit paanong itsura mo." Simula noon, nagbago ang buhay ni Brunhilde. Una, nagsimula siyang maghanap ng mga oportunidad para tumulong. Isang araw, may isang malaking sunog sa isang nayon. Habang ang lahat ay di alam ang gagawin, si Brunhilde ay lumipad gamit ang kanyang malalaking pakpak at nagdala ng tubig mula sa ilog upang patayin ang apoy. Kahit pa natakot ang mga tao sa una, napansin nila na ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Noong sumunod na linggo, may isang grupo ng mga magnanakaw na pumasok sa isang maliit na bayan. Nang marinig ni Brunhilde ang sigaw ng mga tao, agad siyang dumating at pinigilan ang mga magnanakaw gamit ang kanyang lakas. Hindi niya hinamon ang mga magnanakaw, ngunit ipinakita niya sa kanila na mas mabuti na sila'y umalis ng maayos. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumami ang mga tao na nagpasalamat kay Brunhilde. Hindi na sila takot sa kanya. Sa halip, sila ay nagsimulang tanggapin siya bilang isang kaibigan at tagapagtanggol. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabago ni Brunhilde. May isang masamang mangkukulam na nagngangalang Malgrath na nagnanais na kontrolin ang kaharian. Alam ni Malgrath na si Brunhilde ay maaaring maging hadlang sa kanyang plano, kaya't isinumpa niya na patayin siya. Sa isang malaking labanan,
Hinamon ni Malgrath si Brunhilde sa isang bakuran na puno ng mga nakamamatay na banta. Alam ni Brunhilde na hindi siya maaaring manalo sa lakas lamang, kaya't ginamit niya ang kanyang isip at puso. Sa halip na labanan si Malgrath ng diretsahan, pinili niya ang protektahan ang mga tao na nanganganib. Sa huli, napatay niya si Malgrath sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga pakpak upang ilipat ang mga bato at ibabagsak ito sa mangkukulam. Pagkatapos ng labanan, ang buong kaharian ay nagdiwang, ang mga tao ay nagpasalamat kay Brunhilde hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang puso. Mula sa isang halimaw na kinatatakutan, siya ay naging isang bayani na minahal ng lahat. Hanggang sa araw na siya'y tumanda, si Brunhilde ay nanatiling isang bahagi ng kaharian. Nagturo siya sa mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa, at kahit pa ang kanyang katawan ay unti-unti nang nagiging mahina, ang kanyang kwento ay nananatiling buhay sa mga puso ng mga mamamayan ng Eldoria. Kaya nga, sa bawat kwentong ipinapasa sa mga susunod na henerasyon, sinasabi ng mga tao, si Brunhilde ay hindi isang halimaw, siya ay isang alaala na ang tunay na kalakasan ay hindi sa pisikal na lakas, kundi sa puso at sa desisyong gumawa ng mabuti. At sa bawat gabing madilim, kapag ang mga bituin ay sumisilip sa kalangitan, ang mga bata sa Eldoria ay naniniwala na ang mga mata ni Brunhilde ay nasa langit, nanunood at nagbabantay sa kanila. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.